report, nag-collapse siya alas 2 ng madaling araw. Tapos tinakbo siya ng MTRRMO sa ospital ng Maynila. Yun ang nakalagay doon. Tapos yun nga, nabalitaan namin na nasawi na nga si Ito, kaibigan natin. Photojournalist nasawi sa gitna ng coverage sa traslasyon. Pagkasakit ng katawan, ulo, mga kasukasuan, maaari yung iba, nakakaranas din sila ng pagkalagnat. Tapos yung iba, mayroong ubo, yung iba nagkakaroon ng sipon, matamlay, tutulog-tulog. Mga sintomas ng super flu na dapat bantayan, alamin. Mga bata at matanda, pinag-iingat. Pilipino-American na si Chantal Anicoche sumasailalim sa psychosocial intervention matapos masagip sa kampo ng mga rebelding terorista. Number one, nag-illegal stop and search sila ng kotse ng kliyente. Nag-illegal stop and search sila, tapos kinuha nila yung susi ng, I think, 34 cars na forsado. Kampo ni Zaldico magsasampa ng reklamo laban sa PNP Highway Patrol Group dahil sa umano'y iligal na pagkumpiska sa mga sasakyan ng dating mambabatas. Should the citizen complainants from civil society organizations decide to file another impeachment complaint, we are more than ready. Isa sa mga endorser ng impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte noong isang taon, handa ulit suportahan ang panibagong reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Kinumpirma ng pulisya ang pagkasawi ng isang mamamahayag sa kasagsagan ng traslasyon. Bukod dito, wala nang ibang namatay, bagaman marami ang nasaktan o nasugatan gaya ng inaasahan. Ganun pa man, nananatili ang mahigpit na pagbabantay ng mga pulis sa kasagsagan ng traslasyon sa Maynila ngayong araw. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nakalagay doon sa report, nag-collapse siya alas 2 ng madaling araw. Tapos tinakbo siya ng MTRRMO sa ospital ng Maynila. Yun ang nakalagay doon. Tapos yun nga, nabalitaan namin na nasawi na nga si Ito, kaibigan natin. Kinumpirma ng Manila Police District ang pagkasawi ng isang photojournalist at miyembro ng Manila Police District Press Corps kasabay ng isinasagawang traslasyon sa Maynila. Kinilala itong si Ito Son. Ayon sa pahayag ng Manila Police District, nawalan umano ng malay ang mamamahayag sa gitna ng coverage at naisugod pa sa ospital. Naglabas naman ang pahayag ng pakikiramay sa pamilya ng mamamahayag ang Presidential Task Force on Media Security. Ayon sa ahensya, base sa salaysay ng mga kapwa mamamahayag, inatake sa puso si Son. Masama na umano ang pakiramdam nito dahil sa flu, ngunit nagpilit pa rin pumasok sa trabaho. Bukod kay Son, wala nang iba pang naitala ang Philippine National Police na nasawi, subalit umabot sa mahigit 400 ang nasugatan. Wala po tayong naitala base po sa MPD Police at NCRPO, kaugnay po ang tinatawag natin sa mga 8 focus crimes. Maliban po sa mga nabanggit natin na mga 462 incidents ng medical-related na kaso naman po. Nagpapatuloy naman ang mahigpit na pagbabantay ng PNP sa pagtitipon hanggang ngayong gabi. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., wala pang insidente ng krimen silang naitatala. As of now, we haven't monitored any criminal incidents or violent incident as well as accident, no? Di pa natin. Last night, I was there. May makikita mo siguro, tumaas lang yung alta presyon or whatsoever. Meron naman tayong ready response team doon. Dagdag ng opisyal, mayroon silang 28 CCTV camera na naka-install at 18 drones na pinalilipad upang manmanan ang mga lugar na daraanan ng prosesyon hanggang sa makarating ito sa Quiapo Church.
Patuloy naman ang paalala ng pambansang pulisya na huwag nang sumama sa traslasyon kung may karamdaman at iwasan din ang tulakan upang hindi magkasakitan. Muling namin pinalalahanan ng mga deboto na mag-hydrate, magsuot ng komportableng damit at sapatos, sundin ang mga instructions mula sa ating PNP personnel at sa ating mga marshals na nasa ruta. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot sa mahigit 1,000 ang naiulat na pasyente ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office sa ginaganap na traslasyon ngayong araw. Samantala, isa-isa ring binubuksan sa trapiko ang mga isinarang kalsada para sa taunang pagtitipon. Mula sa Maynila, ito ang balita ni Benedict Samson, live. Benedict, ano-anong medical condition ang idinulog ng mga pasyente dyan? Magandang hapon, June. Ayon sa Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office, karamihan sa mga pasyente na dumulog sa mga naka-standby medic na dito ay mga pagkahilo, pagtaas ng presyon at pagkasugat sa paa. Ito ang karamihan sa mga naiulat na pasyente ng Manila City DRRM Office ngayong araw na kaagad post ang Manila DRRM Office sa kartilya ng Katipunan. Meron itong triage at 2-bed para sa intensive care unit para sa malalalang kaso, para na rin hindi magkaroon ng overcrowding ng mga pasyente sa malalaking ospital. Ngunit hanggang sa mga oras na ito ay nananatili pa rin itong bakante. Maayos po ang kalooban namin sapagkat ibig sabihin po marami na po ang sumusunod sa mga ipinanawagan po ng lungsod ng Maynila at ng ating alkalde at sumunod po sila. Kaya po konti na lang po ang dinadala rito. Ayon kay Arnel Angeles, Direktor ng Manila DRRM Office na siya ring incident commander dito, nakatulong din ang mga inilatag na karagdagang first aid station para sa mabilis na pagtugon sa mga ngailangan ng atensyong medikal. Nagdagdag po tayo ng mga segment po natin sa first aid. Yung pong segment may kasama na pong first aid. Hanggat kaya naman po na sa first aid pa lang malunasan na para hindi po mag-clog din dito sa ating pong advanced medical post. At ang medical post po talaga ang silbi po niyan, huwag mag-clog o huwag magsiksikan sa emergency ng mga lokal na hospital natin. Samantala, unti-unti na rin binubuksan ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang mga kalsada na isinira nila kagabi. Sa kasalukuyan ay bukas na sa publiko ang Rojas Boulevard, Taft Avenue at Padre Burgos Avenue na patungong Santa Cruz, Maynila. Sarado pa rin sa publiko ang mga kalsada papasok ng Quiapo area. Ganito naman po ang usapan. Ang kalsada po ay mabubuksan paglakpas po ng andas. Kaya po pag nakaraan na po at ang volume po ng tao ay ando na po sa tumawid na po tayo sa south side po ng Maynila. Kahit ang north side po kasi ay nandito po tayo ngayon sa City Hall. Ito po ay north side, ang south side po ay ang simbahan. Nando na po ngayon ang tao sa south side po. So yung north side po natin ay maaari nang buksan ang mga kalsadang isinara. June, sa tala naman ng Manila DRRM Office ay nasa, as of 5:30 PM ay nasa 1,310 na yung mga pasyente na napaglingkuran ng mga naka-standby medics. At patungkol naman sa telco signal sa lugar ng Maynila ay sa ngayon nararanasan natin na wala pa ring signal yung mga telco at pasulpot-sulpot lamang, June. Benedict, ibig sabihin niyan yung mahigit 1,000 na mga pasyente na natugunan ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office, ibig sabihin kakaunti na lamang ito kaysa noong mga nakaraang taon. Ganun ba yon? Tama ka dyan, June. At mga hindi naman ito mga major na case na naiulat nga ng Manila City DRRM Office at base din sa tala nila na nakita natin kanina, 700 lamang sa 1,300 plus na ito yung minor case at mahigit 20
naman yung major case, June. Maraming salamat, Benedict Samson. Sa ibang balita, mas mahigpit na kondisyon ang ipinataw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapalabas ng pondo sa ilalim ng 6.793 trillion pesos national budget ngayong taon. Partikular dito ang mga bagong programa at budgetary adjustments na ginawa sa congressional deliberations. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, walang pondo ang otomatiko o basta-basta ilalabas kung hindi alinsunod sa batas. Partikular na ipinag-utos ng Pangulo na ang mga pondo para sa adjustments at new items na inaprubahan ng Kongreso sa General Appropriations Act ay ilalabas depende sa cash programming ng pambansang pamahalaan. Gayon din ang pagsunod sa maingat na pamamahala sa pananalapi, pagsunod sa mga patakaran at pamamaraan sa pagpapatupad ng budget at pag-aproba ng Pangulo batay sa mga nakaprograma ng prioridad ng gobyerno. More than ready ang isang dating endorser na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na suportahan ang panibagong reklamo laban sa pangalawang Pangulo. May tanong din ito kay Senator Amy Marcos na nagpahayag na posibleng gamitin sa pagsusulong ng panibagong impeachment complaint laban sa Vice Presidente ang umano'y pork barrel funds sa 2026 national budget. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Should the citizen complainants from civil society organizations decide to file another impeachment complaint, we are more than ready. Hindi nawawala ang motibasyon sa accountability o pagpapanagot sa mga umaabuso sa kapangyarihan. Yan ang paninindigan ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandania nang tanungin kung may momentum pa ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Giit pa ng kongresista, more than ready siyang mag-endorso ng reklamong impeachment laban sa Vice Presidente sakaling magdesisyon na ang civil society organizations na maghain ng panibagong reklamo. Si Representative Sandania ang unang nag-endorso ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo noong December 2024. Sa ngayon ay hinihintay natin yung mga civil society groups at people's organization, naging complainants doon sa dati nating final na impeachment for them to make the decision. Sa dulo, mas lalong nakita natin yung refusal ng Vice President to cooperate doon sa investigasyon. Kaya the truth is still out there. Kailangan pa rin natin ng mekanismo para kuhanin, hugutin yung katotohanan sa pang-aabuso sa kapangyarihan ng Vice Presidente. Samantala, kinundi na rin nito ang pag-uugnay ni Senator Amy Marcos sa 2026 budget sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Naniniwala ang senadora na posibleng gamitin ang umano'y pork barrel funds sa pambansang pondo ngayong taon para isulong ang panibagong impeachment case laban kay VP Sara. So minsan nga dahil dito sa mga sinasabing ito ng senador, napapaisip tayo, siya ba ay senador o president ng Sara Duterte Fans Club? Ano yung kanyang trabaho? Legislator ba o defender-in-chief? Ang usapin sa impeachment, pang-aabuso sa kapangyarihan. Huwag natin siyang itali doon sa usapin noong budget at pork barrel. Sa February 6, 2026, maaari nang maihain ang panibagong reklamong impeachment laban kay VP Sara Duterte matapos ang one-year ban batay sa desisyon ng Korte Suprema. Wala pang bagong pahayag kaugnay ng issue si VP Sara. Pero dati na niyang sinabi na handa siyang sagutin ang anumang aligasyong nakabatay sa katotohanan. Samantala, kaugnay naman ang paniniwala ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na kung sasampahan ng panibagong impeachment complaint si VP Sara, dapat humarap din sa reklamo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa umano'y pagpapahintulot niyang lapastanganin ang mga nakalipas na pambansang pondo na nagbigay daan naman sa malawakang flood control corruption scandal. Iginiit ni Representative Sandania na ang impeachment ay usapin ng ebidensya. Hindi natin dapat i-leverage itong issue na ito sa kabilang issue. Sa dulo, dapat we should go where the evidence will lead us. So, titingnan natin kung saan tayo dadalhin ng ebidensya at ganoon din, kung magdedesisyon yung mga civil society organizations, we will work closely with them. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ni Senate President Vicente Sotto III na magagamit ang mga programang pang-ayuda ng gobyerno upang umusad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte.
Tinawag din niyang unfair at walang basihan ng alegasyong may soft pork barrel pa rin sa 2026 national budget. Tiwala rin ng Senate leadership na kakatigan ng Supreme Court ang unprogrammed appropriations sa kabila ng hiling na ideklara itong unconstitutional. Ito ang balita ni Dante Amento. No, I don't think so. It's not possible. Hindi naniniwala si Senate President Vicente Tito Soto III na magamit ang mga ayuda ng gobyerno para umusad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang narito ang Medical Assistance for Indigents and Financially Incapacitated Patients o MAIF at Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Ito ang reaksyon ng mambabata sa pahayag ni Senator Amy Marcos na posibleng iniipon ang budget ng ayuda programs para pondohan at gumulong ang impeachment. Dagdag pa ng Senate leader, wala ring napag-usapang impeachment habang binabalangkas nila ang national budget ng taong ito. Wala. Hindi nababanggit si BP Sara except during her budget time. Ewan ko masyadong nagiging siguro yung iba, nagiging paranoid. Ayon pa kay SP Soto, hindi rin maaaring makialam ang mga mambabata sa budget sa ilalim ng 2026 national budget dahil mayroon ng safeguard na inilagay dito tulad ng anti-EPAL provision. Hindi rin nila pinapayagan na magkaroon pa ng butas para pasukan ng pork barrel ang pondo. Merong ang particular provision na nilagay si Senator Lacson at diniinan pa ni President Marcos na hindi pwedeng makialam ang mga politiko. So paano naging pork yun? Ang pork is yung lump sum na i-designate ng isang legislator sa kahit saan at nakikialam siya or hindi man nakikialam, mas malala, pumuporsyento siya o kumikita siya doon. Yun ang pork. Binigyang din pa ng Senate leader, walang batayan ang akusasyon ng presidential sister na may soft pork pa rin ang ipinasang 2026 General Appropriations Act o GAA. Nagtatakaan niya siya kung papaano ito mangyayari. Her accusations are unfair and baseless. Hindi ko maintindihan kung paano mangyayari. Paano idadanggil? Hindi na nga pwedeng makialam ng mga politiko. Paano idadanggil sa mga congressman para sa impeachment? Wala nang ganun. No such thing. Dagdag pa ni Soto, sa hanay ng Kongreso o ng Senado at Kamara, tiniyak nilang walang korupsyon sa 2026 national budget. Pero aminado ito na pagdating sa implementasyon ay doon na magkakatalo sapagkat hindi na nila ito hawak. Ang magpapatupad ng 2026 GAA ay ang ehekutibong sangay ng gobyerno na pinangungunahan ng Pangulo. Bagamat mayroon namang Joint Oversight Committee ang Kongreso para bantayan ang paggasta at pagpapatupad ng mga proyekto sa ilalim ng GAA. Sa execution, it's no longer under our control. But then again, that is the importance of the other function of Congress, which is oversight. Samantala, naniniwala si SP Soto na kakatigan ng Korte Suprema ang constitutionality ng unprogrammed appropriation provision ito. Constitutional o naaayon ito sa saligang batas, batay na rin sa mga nakaraang desisyon ng mataas na hukuman. In Supreme Court, hindi basta-basta nagre-reverse ng decision nila, di ba? Kung hindi rin lang talagang dati naman nilang decision yan. Tapos malinis yung iniwan. I'm very confident that the Supreme, I don't know if it's sabagay, hindi pa naman nila tiniteka, pero tingin ko the Supreme Court will uphold the budget. Mahalaga rin niya ang tatlong item na itinira sa unprogrammed appropriations tulad ng AFP modernization dahil may problema pa ang bansa sa China at ang foreign assisted programs para sa pagpapatayo ng subway, tulay o airport. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod sa Ito ang Balita. Pagkasakit ng katawan, ulo, mga kasukasuan, maaaring yung iba, nakakaranas din sila ng pagkalagnat, tapos yung iba, merong ubo, yung iba nagkakaroon ng sipon, matamlay, tutulog-tulog. Mga sintomas ng super flu na dapat bantayan, alamin. Mga bata at matanda, pinag-iingat.
but you must use it to help you think and support your learning. It should never replace your drive, your creativity, and grit to learn about our world. Mga kabataan, hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag magpadaig sa artificial intelligence o AI. Kumpirmado na ang pagkakaroon ng kaso ng superflu sa bansa. Kaya nagpaalala ang isang eksperto sa mga karaniwang sintomas ito na dapat bantayan. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Dahil pansin ng karamihan na kumpara sa usual na influenza or sa trangkaso, may mga pasyente kasi na mas tumatagal yung pagkakasakit nila at mas matindi ang naging mga simptomas na nararamdaman nila. Ubo, sipon at lagnat. Ito ang mga karaniwang sakit kapag malamig ang panahon. Ngunit sa datos ng Department of Health, bukod sa normal na sakit tuwing taglamig, mayroon na ring naitalang kaso sa Pilipinas ng superflu variant o isang panibagong klase ng influenza virus. Ayon kay Dr. Florabel Macanas, a family medicine doctor, ang mga indikasyon nito ay katulad ng pagkakaroon ng normal na flu o trangkaso. Ang kaibahan lang, mas mabigat ang mga sintomas at tumatagal ng ilang linggo bago gumaling. Yung pagkasakit ng katawan, ulo, mga kasukasuan, maaaring yung iba, nakakaranas din sila ng lagnat. Tapos yung iba, mayroong ubo, yung iba nagkakaroon ng sipon, matamlay, tutulog-tulog. Ayon sa eksperto, ang superflu ay isang nakakahawang sakit lalo na sa mga taong mahina ang immune system. Yung mga babies, yung mga bagong panganak, yung mga matatanda, lalo na yung mga pasyente na may sakit na gaya ng asthma, may mga respiratory diseases, diabetes kasi mga mahina yung immune system nila, madali din talagang kapitan ng infection, at yung mga may sakit sa puso. Si Tatay Alex, 58 years old, halos 1 linggoan niyang nakahiga lang sa bahay dahil sa sakit ng katawan dulot ng trangkaso. Suspetsya niya, tumagal ang kanyang sakit dahil pinili niya pa ring magtrabaho kahit masama na ang pakiramdam. Trangkaso talaga dahil tumaas nga, nag-40 ako mahigit eh. Tatayo ko, tapos higa kagad ako. Siguro wala pang ilang segundo, tatayo, higa, ganun ang naramdaman ko. Pero wala na akong lagnat yun, kaya lang yung katawan ko, parang hindi kaya. Ang mag-ina namang V at Micaela, 1 linggo nang iniinda ang ubo at sipon simula nang mahawa sa isa't isa. Mahirap po kasi parang hindi ka po makahinga kapag barado po yung ilong niyo, tsaka kapag masakit po yung lalamunan. Nahawaan lang yata kami sa labas kasi minsan pag namamalingki, nagmamadali kasi wala na kaming dala-dala ng mask. Tiniyak naman ng mga doktor na bagamat laganap ngayon ang pagkakasakit, may mga simpleng paraan upang mapanatiling malusog ang katawan. Umiwas sa pagpunta sa matataong lugar kung saan mabilis kumalat ang impeksyon. Mainam ring magsuot ng face mask at ugaliing palaging maghugas ng kamay. Higit sa lahat, laging uminom ng maraming tubig at kumain ng mga masusustansyang pagkain. Inirerekomenda rin ng mga medical expert ang pagpapaturok ng flu vaccine kada taon para may pangontra ang katawan sa nagbabago-bagong flu variant. Iwasan na rin bumiyahe ng ibang bansa, lalo na sa North America at United Kingdom, kung saan laganap ang superflu, lalo na kung wala naman mahalagang rason para pumunta roon. Samantala, una nang sinabi ng DOH na walang dapat ikabahala sa bagong variant ng virus na ito at gawin lamang ang mga hakbang ng pag-iingat at pagpapagaling para hindi na makahawa sa iba. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang halaga ng paggamit ng Artificial Intelligence o AI at maisama ito sa pagtuturo sa mga estudyante. May paalala rin ang Pangulo sa mga mag-aaral sa paglaganap ngayon ng paggamit ng AI. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. But you must use it to help you think and support your learning. It should never replace your drive, your creativity, and grit to learn about our world. Maging responsable sa paggamit ng artificial intelligence o AI.
Ito ang sentro ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang paglunsad ng isang proyekto ng Department of Education na Accelerating Governance and Adaptive Pedagogy through Artificial Intelligence o AGAP-AI. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi dapat palitan ng AI ang pagiging masigasig, pagkamalikhain at determinasyong matuto ng isang estudyante. Sa pamamagitan ng inisyatibo na ito, may isasama na sa basic education system ang paggamit ng AI. With the support of the ASEAN Foundation and Google.org, DepEd will roll out a national AI skills training program that will reach up to 1.5 million Filipinos, including learners, teachers, and parents. This means that students will learn how AI works. Teachers can learn how to integrate AI into their lessons. And parents can guide their children in using AI safely and wisely at home. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, dapat lamang na magkaroon ng malinaw na panuntunan sa paggamit ng AI ang mga eskwelahan sa paraang hindi ito maaabuso. Dapat ma-concern ho tayo dahil yung AI, hindi dapat replacement yan dun sa, sabi nga ni Pangulo sa kanyang speech, it's not a replacement for hard work, for actual studying, for actual reading. So, okay yung punto na yon at bahagi dun sa training natin yung ethical use of AI. Anong ibig sabihin nun? Kailangan may rules tayo. Hindi dahil nandiyan dyan na gagamitin natin to replace traditional thinking. Malaking oportunidad naman ito para sa gurong si Melanie Kayanan. Ayon sa kanya, malaking tulong ang AI upang mas maging epektibo ang kanilang pagtuturo sa mga mag-aaral. So maybe it can give us more opportunities when it comes to our strategies. Okay, like gamification when it comes to our lesson, because this also entertains the students. Okay, so that it will be more interactive. Nauunawaan naman ng estudyanteng si Mahana na dapat maging responsable ang bawat mag-aaral sa paggamit ng AI. I wouldn't be too dependent on it since AI nga po, it's only there to help us and not replace us. Samantala, binisita naman ni Pangulong Marcos ang nasunog noon na isa sa mga school building ng San Francisco High School sa Quezon City. Mas malaking building na ang ipapatayo kapalit ng nasunog na gusali. Inaasahan ni Pangulong Marcos na matatapos sa lalong madaling panahon ang konstruksyon ng gusali upang agad mapakinabangan ng mga mag-aaral. We look forward to the completion of this by the beginning of the next school year. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Mariela Toza mula sa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas, Monica. Nagpatupad ng malawakang internet blackout ang mga otoridad ng Iran habang patuloy na lumalawak ang mga anti-government protests sa Tehran at iba pang pangunahing lungsod sa bansa. Ayon sa internet watchdogs, pinutol ang koneksyon kasabay ng paglabas ng libo-libong demonstrador sa lansangan, isang hakbang na madalas ginagamit ng gobyerno upang pipilan ang pagkalat ng impormasyon at mga video ng kaguluhan. Sa kabila nito, kumalat pa rin sa social media ang mga video ng nagmamarcha at sumisigaw ng panawagan laban sa pamunuan ni Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Ang mga protesta na umabot na sa mahigit 100 lungsod ay bunsod ng galit sa matinding krisis sa ekonomiya, pagbagsak ng halaga ng pera sa Iran at umano'y marahas na pagtugon ng mga puwersa ng seguridad. Lalo pang lumalala ang tensyon sa pagitan ng estado ng Minnesota at ng federal government matapos ang pagbaril ng ICE agents sa isang babae na ikinasawi nito. Mariing ipinagtanggol ng administrasyon ni US President Trump ang ICE agent, ngunit kinondena naman ito ng mga lokal na opisyal ng estado at nagbunsod ng malawakang protesta. Ito ang balita ni Noel Poliarco. The President stands with ICE. I stand with ICE. We stand with all of our law enforcement officers.
Ito ang paninindigan ni US Vice President J.D. Vance matapos ang pamamaril na ikinasawi ni Rene Nicole Goode, isang US citizen sa gitna ng isang operasyon ng Immigration and Customs Enforcement o ICE sa isang residential area sa Minneapolis. Ayon kay Vance, ang insidente ay bahagi umano ng mas malawak na banta laban sa mga ICE agent na ginagawa lamang ang kanilang tungkulin. What that headline leaves out is the fact that that very ICE officer nearly had his life ended, dragged by a car 6 months ago, 33 stitches in his leg. So you think maybe he's a little bit sensitive about somebody ramming him with an automobile? What that headline leaves out is that that woman was there to interfere with a legitimate law enforcement operation in the United States of America. Ipinunto ni Vance na ang ICE agent na sangkot sa pamamaril ay dati nang nasugatan matapos umanong makaladkad ng sasakyan sa hiwalay na insidente 6 na buwan ang nakalipas. Isang karanasang maaari umanong nakaapekto sa naging desisyon ng opisyal sa harap ng umano'y banta. Gayunman taliwas ito sa pahayag ng mga opisyal ng Minnesota. Ayon kay Governor Tim Walz at Mayor Jacob Frey ng Minneapolis, ang pamamaril ay isang walang habas na karahasan. Binatikos din nila ang desisyon ng federal government na isagawa ang investigasyon ng walang partisipasyon ng Estado na anilay magmumukhang whitewash. We expect our constitutional rights to be respected, that law enforcement is local, that we expect accountability of our elected leaders, and that we are not going to go quietly, and we're not going to give up on those things that matter so much to us. Ipinagtanggol naman ni Vance ang pagtanggi ng FBI na pahintulutan ng mga investigador ng Estado na ma-access ang ebidensya at sinabing ang insidente ay isyung federal at hindi dapat panghimasukan ng lokal na pamahalaan. Samantala, iginiit ng Department of Homeland Security na self-defense ang ginawa ng ICE agent at inakusahan si Goode ng tangkang pagharang sa operasyon. Nagbabala naman si Vance sa media na nagbibigay ng masamang imahe sa nasabing ICE agent. He's been assaulted, he's been attacked, he's been injured because of it. He deserves a debt of gratitude, and I think the media prejudging and talking about this guy as if he's a murderer is one of the most disgraceful things I've ever seen from the American media. Kasabay nito, inanunsyo ng administrasyon ni Trump na magpapatuloy ang pinalawak na operasyon ng DHS sa Minnesota kung saan mahigit 2,000 federal officials ang ide-deploy bilang bahagi ng sinasabing pinakamalaking operasyon ng ahensya. Noel Paul Yarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maagang babalik sa Earth ang 4 na miyembro ng International Space Station matapos makaranas ng hindi tinukoy na problemang medikal ang isang astronaut. Ayon sa NASA, stable ang kondisyon ng astronaut at hindi ito emergency evacuation. Ngunit napagpasyahang pabalikin ng crew dahil sa lingering risk at kawalan pa ng malinaw na diagnosis. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagsagawa ang NASA ng kontroladong medical evacuation mula sa ISS. Ang Crew 11 na binubuo ng mga astronaut mula sa US, Japan at Russia ay babalik sa loob ng ilang araw na mas maaga sa inaasahang pagtatapos ng kanilang halos 6 na buwang misyon. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Perth, Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Wala umanong search warrant ang mga pulis upang kumpiskahin ang mga mamahaling sakyan na pagmamay-ari ni dating Congressman Zaldico at ng kanyang kumpanyang SunWest Incorporated. Kaya ayon sa kampo ng dating mambabatas, magsasampa sila ng reklamo laban sa mga pulis na nagsagawa ng pagkumpiska. Iginit naman ng pulisya at ng Bureau of Customs na may dala silang search warrant at binigyan pa ng kopya nito ang dinat ng mga abogado ni Zaldico. Ito ang balita ni Jed Neresina. Number one, nag-illegal stop and search sila ng kotse ng kliyente. Nag-illegal stop and search sila, tapos kinuha nila yung susi ng, I think, 34 cars na forsado. Sa pilitan umanong kinuha ng mga otoridad ang mga sasakyan na iniuugnay kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at sa kumpanyang SunWest Construction and Development Corporation.
Ito ang inihayag ni Attorney Rui Alberto Rondain, legal counsel ng dating mambabatas. Dagdag pa ng abogado, walang search warrant ang mga pulis na nagsagawa ng operasyon. Humihingi ako kahapon ng search warrant or any other legal process na mag-justify yung search nila at yung pag-confiscate nila. Wala silang pinakita sa akin kahapon, wala daw silang hawak. So kung mayroong search warrant yan, after the fact yan. So that cannot cure an illegal search and seizure. Ngunit nanindigan ang Bureau of Customs na mayroon silang search warrant na isinilbi at tinanggap ng mga abogado sa lugar kung saan natagpuan ang mga sasakyan. Before we entered, we provided copies of the search warrant doon sa mga abogado nandun. They also acknowledged the search warrant. And that's why there was a discussion muna before we proceeded to the parking area. So talagang covered, as far as the BOC operation is concerned, as to the 9 vehicles, covered ito ng valid search warrant. Ayon kay Attorney Chris Noel Bendijo, Deputy Chief of Staff of the Commissioner ng BOC, walang import entry ang 8 sasakyang kanilang kinumpiska at sinelyuhan. Sa kabila nito, plano pa ring magsampa ng reklamo ng kampo ni Zaldico laban sa mga otoridad na kasama sa pagkumpiska ng mga sasakyan. I'm gonna sue people left and right. Kung sino man yung responsable, I don't remember their names. Yung mga pulis at saka kung sino man kumuha niyan. Yung mga pulis na nag-illegal seizure, mga illegal search, yung nag-detain sa mga driver na walang warrant, na dinetain din. Pagkatapos yung naghila niyan, dedemandahin ko lahat yan. Ayon naman sa Philippine National Police, handa nilang sagutin ang anumang reklamo sa kanila kaugnay ng pagsisilbi ng search warrant. Ang Philippine National Police po ay handang sumagot sa lahat po ng counter na ibabato sa ating pong mga operatives kaugnay ng pagsisilbi po ng search warrant na nasabi po. Ayon sa BOC, dinala nila sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang 8 sasakyang kanilang nakumpiska. Ang mga ito nila ay for temporary safekeeping sa controlled premises ng komisyon. 12 luxury vehicles na umano'y pag-aari ni dating Congressman Zaldico at ng kanyang kumpanya ang ngayon nakaparada dito sa tanggapan ng ICI sa Taguig City. Ayon sa kanyang legal counsel, bukod dito sa 12 sasakyan na ngayon nasa ICI, ay may 22 pang sasakyan na naiwan sa isang condominium dito pa rin sa Taguig City na kinuha umano illegally ang mga susi nito. Kabilang sa mga sasakyang nasa ICI ay isang Rolls-Royce, Toyota Sequoia, 3 Cadillac Escalade, mayroon ding 4 na Lexus, isang Mercedes, GMC Yukon Genao, at isang Ferrari. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng motion at manifestation ng ilang National Unity Party members o NUP sa House Committee on Ethics and Privileges laban kay Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga. Nauna rito, sinuspinde ng Kamara si Representative Barzaga sa loob ng 2 buwan dahil sa misconduct noong December 2025. Inihiling ng complainants sa House panel na makapagsagawa ng komprehensibong fitness determination sa baguang kongresista bago ito pahintulutang makabalik sa kanyang legislative functions. Ayon sa mga complainant, sa gitna ng suspensyong ipinataw laban kay Representative Barzaga, nagpapatuloy ang kanyang publication sa social media content na umano'y makakasira sa imahe ng Kamara at hindi naaayon sa inaasahang asal ng mga miyembro ng House of Representatives. Kabilang na nila ang panunuya at paninira sa namayapang si Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop na isang dating miyembro ng NUP. Gayon din ang pagpapakalat ng umano'y mapang-udyok na political commentaries. Giit naman ni Congressman Barzaga, ang hakbang ng NUP ay bunsod umano ng kanyang planong ihayag sa publiko ang bribery case na kinasasangkutan ng partido at ng isang negosyante bago ang 2025 elections. Magko-convene naman ang House Committee on Ethics at tatalakayin ng issue oras na magbalik sesyon na ang Kongreso sa January 26 ayon kay 4-piece Party List Representative J.C. Abalos, Chairperson ng House Panel. Susunod sa Ito ang Balita.
dahil alam natin na galing siya, yung experience niya during the combat operations during the encounter ay nandoon pa, may contagion siya. So yun lang muna yung ating priority sa ngayon. Alam yung kanyang kalusugan muna ang tinitingnan natin. Pilipino-American na si Chantal Anicoche sumasa ilalim sa psychosocial intervention matapos masagip sa kampo ng mga rebeldeng terorista. Ilang evacuees sa Albay nagkakasakit na. DOH Bicol naka-code white alert status na. Nagkakasakit na ang ilan sa mga inilikas na residente ng Albay na mula sa 6-kilometer permanent danger zone. Bunsod nito, naka-code white alert status na ngayon ang Department of Health Bicol upang matugunan ang mga pangangailangang pangkalusugan ng mga apektadong individual. Mula sa Legazpi City, Albay, ito ang balita ni Ryan Salatandol, live. Manay Ryan, ano bang mga sakit ang nararanasan ng mga evacuee at may sapat bang supply ng gamot para sa kanila? Yes, Jun, magandang gabi. Sa pag-ikot nga natin dito sa mga evacuation center, meron mga evacuee na merong mga sakit ng ubo, sipon at lagnat ng mga bata yun, Jun. At meron namang matatanda na nagpapacheck ng kanilang mga blood pressure. Siniguro naman ng Department of Health na sapat ang kanilang mga gamot at sapat ang kanilang mga resources pagdating sa doktor, nurse at iba pang mga medical staff. June, sa ngayon, nagdagdag pa ng puwersa ang Department of Health Bicol para sa kalusugan ng mga evacuees na nasa mga evacuation center. Ngayong patuloy ang aktibidad ng Mayon. Nakataas na sa Code White Alert ang DOH Bicol para mas ma-intensify ang paghahanda para sa pangangailangan ng kalusugan ng mga apektadong residente. Mas marami ngayon ang naka-duty ng mga nurse, doktor, pharmacists at mga midwives sa mga DOH accredited at referral hospitals. Mas dinagdagan na rin ang hospital bed capacity, health supplies at mga gamot sa mga ospital. Kasama ding inaasikaso ng DOH na masiguro ang water sanitation, health and nutrition at public health. Nakatutok din ang kagawaran ng kalusugan sa anumang sakit na pwedeng makuha ng mga tao sa mga evacuation center. Siniguro din ang kagawaran na may mga nakadeploy sila na mga tauhan sa mga evacuation area para may malalapitan ng ating mga kababayang nandoon. Namahagi na din ng mga face mask ang DOH sa mga apektadong lugar. Base sa uling datos, mas mataas na sa kapasidad ng evacuation center ang bilang ng mga pamilyang lumikas sa buwang sa bayan ng Tabaco, Albay. As of January 8, nasa 72 families o 263 individuals na ang nanunuluyan sa buwang. Ngunit may 2 kwarto lamang ang evacuation building. Sa ngayon, ang 1 kwarto ay naglalaman na ng 50 individual. Kaya hinihiling ngayon ng ilang barangay official ng Buwang madagdagan ang evacuation center na magagamit ng mga displaced family. Kaya medyo nahihirapan pa kami kasi kung alam na namin kung ilan ang dapat i-accommodate, sana yun ang dapat dito sa isang room. Ngayon, yun ang pinaghanapan ng solusyon namin kung paano namin i-accommodate lahat. Yung CR namin dyan, medyo may mga problema. Ang daming gumagamit. Ang unang-una pala, yung tubig. Walang sufficienteng tubig. Kaya lang request ako sa LGU na bigyan kami ng mga water tank para maipon doon at saka bago mag-spread out yung tubig. Bagamat nakapagtayo ng modular tents ang Department of Social Welfare and Development para magkaroon ng pwesto ang ibang mga taga-Buwang, hiling din ng mga ito ang dagdag na sapin sa mga modular tents. Naguunahan din ang mga evacuee sa paggamit ng isang comfort room na functional sa loob ng pansamantalang tinutuluyan. CR po ang problema namin dito kasi yung CR namin doon isa lang. Sana hindi kami pabayaan dito sa evacuation kasi hindi pa namin alam kung hanggang kailan kami dito.
Samantala sa Yung ano lang po sana, yung pangsakit po kasi malamig po kasi ang sahig. Masakit po sa likod, lalo na po yung Samantala sa supply ng pagkain, tiniyak na hindi nagkukulang ang mga evacuee dahil tuloy-tuloy ang pamamahagi ng relief packs ng DSWD. Naka-standby rin sa lugar ang mga mobile kitchen ng ahensya para magbigay ng hot meals sa mga lumikas. Sa ngayon, naghahanap na ang mga otoridad ng pansamantalang malilipatan para sa mga evacuee sa Barangay Buang habang nagpapatayo na rin ng mga temporary comfort rooms sa evacuation center. Hinikayat ni Governor Rosal at DSWD Secretary Rex Gatchalian ang Adapt a Family Program kung saan maaaring makitira muna ang mga apektado sa kanilang mga kamag-anak, kaibigan o kakilala at magparehistro lamang sa mga social workers sa kanilang lugar. Nilinaw naman ni Secretary Gatchalian na makatatanggap pa rin ng ayuda ang lahat ng lumikas nasa evacuation center man o nakikitira sa kanilang mga kamag-anak, kaya walang dapat ipangamba ang mga apektadong residente. Yan muna ang latest live mula dito sa Legazpi City, Albay. Balik sa iyo, June. Ryan, lumalabas pala ngayon dyan, isa sa kasi sa aspeto ng disaster management, yung tinatawag nilang WASH, yung Water, Sanitation and Hygiene. Sa tagal na nangyayari yan dyan sa Albay, ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, hindi pa ba ito nasusolusyonan o hindi pa ba ito masyadong napagtutuunan ng pansin ng lokal na pamahalaan? Yes, June, doon sa mga inikutan nating evacuation center, meron kasing mga bagong tayong evacuation center na kulang sa mga kagamitan pa, kagaya ng mga tubo na ginagamit para sa tubig, yung iba pang mga kagamitan na ginagamit para doon sa sanitation ng ginagamit dito sa health ay nagkukulang pa. Kumbaga sa ngayon ay inihahanda pa lang ng DOH ang mga pangangailangan para dito sa mga evacuees sa Albay. Sana matugunan yan kasi Ryan, kung nagkakasakit man yung mga evacuee dyan, halimbawa sipon, lagnat, pero yung susunod, kahit bigyan mo sila ng pagkain, siyempre may proseso uli yan. Diba? Dudumi yung mga yan, pagka walang palikuran, magkakasakit din yung mga tao dyan, Ryan. Yes, Jude, kagaya nga sa evacuation center ng Barangay Buang, isa lamang yung functional. Bagamat may 6 na CR doon, isa lamang yung functional doon. Kaya ang ginawa ng lokal na pamahalaan, nagtayo sila ng mga trapal para pansamantalang maging CR ng mga lalaki doon sa Barangay Buang, Jude. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Nagpapatuloy ang search and rescue operations ng mga otoridad kasunod ng nangyaring landslide sa Binaliw Landfill sa Cebu City kahapon. As of 3 p.m., iniulat ni Cebu City Mayor Nestor Arquival na 34 pa ang nawawalang individual na posibleng natrap sa loob ng gumuhong landfill. Una nang iniulat na isa ang kumpirmadong nasawi sa insidente. Sa ngayon, hinahanapan pa ng solusyon ng problema sa basura sa lugar matapos mapuno ang lahat ng garbage truck dahil sa pag-shutdown ng Binaliw Landfill kasunod ng landslide. Hindi pipilitin o hihikayatin ni Senate President Vicente Sotto III si Senator Ronald Bato de la Rosa na pumasok sa Senado. Ayon kay SP Sotto, gumagana naman ang mga tanggapan sa Senado at may quorum naman sila. Sinubukan naman niya itong kontakin pero hindi sumasagot. Mahirap naman yung sitwasyon ko na yun dahil alam naman natin na umiilag siya sa problema. Di ba? Ba't ko siya pipilitin kung umiilag siya sa problema? It's his own lookout. Managot siya sa mga bumoto sa kanya. Pansamantalang hindi hihinto ang mga bus sa southbound platform ng EDSA Busway Kamuning Station dahil sa lifting at mobilization ng steel components. Ipatutupad ito sa January 10, 12 at 15, 2026 mula 1:00 hanggang 4:00 ng madaling araw, kasabay ng full road closure sa lugar.
Sa nasabing oras, ang mga pasahero ay maaaring sumakay o bumaba sa Quezon Avenue o NEPA Q-Mart bilang alternatibong busway station. Humihingi ng paumanhin ng Department of Transportation at Metropolitan Manila Development Authority na siyang nangangasiwa sa EDSA busway sa abalang maaaring itulot ng temporary closure para sa mas ligtas, epesyente at commuter-friendly na EDSA. Ipinag-utos ni Transportation Secretary Giovanni Lopez sa Land Transportation Office o LTO ang agarang pagsuspinde sa pagkumpiska ng driver's license ng mga motoristang nahuhuli sa traffic violations. Ayon sa DOTR, bahagi ito ng hakbang para ayusin ang mga proseso sa panghuhuli at paghawak ng lisensya ng mga lumalabag sa batas trapiko. Sa memorandum na inilabas ngayong araw, inamyendahan din ang patakaran sa pag-aayos ng violation kung saan ginawa ng 15 working days mula sa dating 15 calendar days ang palugit para bigyan ng sapat na panahon ang mga motorista. Habang suspendido ang pagkumpiska ng lisensya, ilalagay naman sa alert status ang driver's license ng violator at otomatikong masuspinde o marirevoke ito kung hindi maayos ang kaso sa loob ng tinakdang 15 working days. Hustisya ang hiling ng mga magulang ng mga estudyanteng nasawi at nawala matapos ang engkwentro sa pagitan ng mga sundalo at New People's Army sa Abra de Ilog sa Occidental Mindoro itong unang araw ng Enero. Nais din ng mga magulang na panagutin ang mga nag-recruit at humimok sa kanilang mga anak na mamundok. Samantala, sumasailalim ngayon sa psychosocial intervention ang Filipino-American na si Chantal Anicoche na natagpuan ng mga sundalo sa lugar ng engkwentro. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Naisa po yun sa pagpatay doon. Hanggang ngayon po, di kami magpapaniwala. Napakasakit po sa isang magulang na isang OFW na ina-expect mo tuwing uuwi ka, masaya ka kasi yun lang yung time na mayayakap mo yung anak mo. Ayan po sa amin ang pinakamasaya, pero itong pag-uwi ko po, hindi ko po ito inaasahan. Matinding paghihinagpis at pangungulila ang nadarama ni Aling Lin, isang overseas Filipino workers at ina ng estudyanteng nasawi sa operasyon laban sa New People's Army o NPA sa Sitio Mamara, Barangay Cabacao, Abra de Ilog, Occidental Mindoro noong January 1. Aniya, hindi ito ang inaasahan niya sa kanyang pag-uwi sa bansa. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito makapaniwala sa sinapit ng anak. Tahimik, mabait at marami ang nagmamahal sa kanyang anak, kaya nagulat siya nang malamang sumama ito sa militanteng grupo at namundok. December 24, huli nilang nakausap ang estudyante at makikipagkita pa sana ito sa kanyang kuya kinabukasan. Ang alam nila ay nagpunta lamang ang estudyante sa kanyang dormitoryo pero hindi na nila ito nakita. Mula kinder hanggang high school nag-aaral ng private yan. Atid sundo yan ng tita niya, ng mga pinsan niya kung paano namin ninalagaan yan. Tapos gaganunin niyo. Bakit inyo sa bundok na hindi nga namin pinapalakad yon ng malayo? Alam niyong may sugat ang paa niya. Ginanyan niyo. Inakyat niyo sa bundok, tapos iniwan niyo. Tapos ngayon kayo pang may ganang sumigaw ng hostesya. Kami yung kinibuhan nyo ng pangarap. Kami yung ninakawan nyo. Si Aling Gina, ina ng third-year student na si Stephanie Boringa. December 23, nagpaalam ang anak na pupunta lamang sa Espanya sa Maynila. Pero nabalitaan ito noong January 2 na nakasama ang ID ni Stephanie sa mga na-recover ng mga sundalo sa encounter site sa Abra de Ilog. Hanggang ngayon, hindi pa nakikita ang kanyang anak. Sumama din umano ito sa militanteng grupo. Wala po akong idea, wala po akong update kung ano pong nangyari kasi missing pa po siya. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano na po nangyari sa kanya. Ang bait-bait ng batang yun, matalino, may pangarap sa buhay. Third year college na po siya. 1 taon na lang po.
matatapos siya sa pag-aaral. Hindi naman po namin siya pinabayaan. Bakit siya pumasok ng ganung samahan? Ayon sa Hands Off Our Children movement, ganito ang pattern ng pag-recruit sa kanilang mga anak. Hihikayating sumama sa isang organisasyon, gagalitin sa pamahalaan gamit ang mga lehitimong issue sa gobyerno. Kalaunan ay isasama sa kabundukan o tinatawag na terror grooming. Katulad na nangyari sa akin, ginalit ang puso hanggang sa nagrally-rally. Sila yung pinapauna sa mga rally. Hanggang sa galit na ang puso, inakyat po. 16 years old na ni-recruit, 18 years old inakyat sa kabundukan. Pare-pareho po na anibersaryo ng CPP na December 26. So karamihan po sa mga anak namin na wala po ng December. Kaya panawagan nila, papanagutin ang mga grupong nagre-recruit sa kanilang mga anak. Sa pagka-rescue ng AFP sa PhilAmerican na si Chantal Anicoche kahapon, umaasa ang mga magulang na mabibigyang linaw ang nangyari at matutukoy kung nasaan si Stephanie. Ayon sa Philippine Army, prioridad nila ngayon ang kalusugan ni Chantal at sumasailalim na ito sa psychosocial intervention dahil sa trauma sa nangyari. Dahil alam natin na galing siya, yung experience niya during the combat operations during the encounter ay nandoon pa, may contagion siya. So yun lang muna yung ating priority sa ngayon. Yung kanyang kalusugan muna ang tinitingnan natin. But lahat ito, ginagawa natin, lahat ito is with the consent ng kanyang parents and coordinated with the Philippine National Police and local government units and other government agencies. Nakausap na rin ni Chantal ang kaniyang mga magulang. Natagpuan si Chantal ng mga sundalo ng 203rd Infantry Brigade kahapon ng hapon sa isang butas na pinagtaguan nito sa layong 500 meters lamang mula sa encounter site. Sumigaw ito na humihingi ng tulong nang makita ang mga sundalo. Agad itong binigyan ng tubig at pagkain. Sabi ng Philippine Army, masukal ang lugar, malayo sa komunidad at kritikal, lalo na sa posibleng mga nakatanim na improvised explosive device, kaya maingat sila sa paggalugad. Si Chantal Anicoche ay isang 24 anyos na Pilipina-American at nagtapos ng Bachelor of Science in Psychology sa University of Maryland sa Estados Unidos. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handa ng entablado para sa isa na namang makasaysayang gabi ng musikang Pilipino. Bukod sa mga mag-uuwi na parangal sa individual group categories, kabilang rin sa abangan sa linggo ang mga tatanggap ng KDR Icon Awards. Ito ang balita ni Jed Neresina. Isang gabi ng musika, parangal at malasakit ang muling ihahandog ng Wish 1075 sa ikalabi-isang edisyon ng Wish Music Awards. Ilang tulog na lamang at masasaksihan na ng wishers ang isa na namang makasaysayang pagsasama-sama ng pinakamahusay na OPM artist ng bansa. Sa linggo na, January 11, 2026, gaganapin ang 11th Wish Music Awards sa Smart Araneta Coliseum. Para sa mga hindi makakapunta sa The Big Dome, don't worry dahil mas pinalawak na ngayong taon ang mga paraan para masaksihan ang inaabangang Wish Music Awards. Mapapanood ang buong programa via live streaming sa official Wish 1075 TikTok at YouTube channel. At sa kauna-unahang pagkakataon, ipapalabas na din ito sa telebisyon sa pamamagitan ng UNTV Channel 37. Tampok sa linggo ng gabi ang inaabangang live performances mula sa ilan sa pinakasikat at hinahanga ang pangalan sa OPM scene, gaya ni na TJ Monterde, Four of Spades, Arthur Neri, Looney, Frizzle Ann, Earl Agustin, Amil Soul, Over October, G22 at Fitter Karma. Pangungunahan naman ng mga Wish DJ ang pagbibigay ng parangal sa mga natatanging OPM artists. Kabilang sa mga award presenter sina DJ Adam, DJ Ray Holiday,
DJ Faye at Lay, gayon din ang actress-singer na si Vivory Esclito at multimedia prince na si James Reid. Isa sa mga pinakaaabangang bahagi ng gabi ay kung sino ang magwawagi sa mga major category na Wishclusive Performance of the Year, Song of the Year at Artist of the Year. Batay sa boto ng wishers mula sa online voting, nanguna ang malalaking pangalan sa industriya tulad ni na TJ Monterde, SB19, Cup of Joe at Ben & Ben na nagpapakita ng matinding suporta mula sa kanilang mga fan. Ang mga magwawagi ay tatanggap ng Wish Music Awards trophy, 25,000 pesos cash prize, nagdaang taon. Kabilang sa mga kinilala bilang KDR icons, ang mga haligi ng musikang Pilipino tulad ni na Ryan Cayabyab, Ray Valera, Arnel Pineda, Maestro Louie Ocampo, Regine Velasquez Alcacid, Ogie Alcacid at Apple de Ap. Higit pa sa isang awards night ang Wish Music Awards na patuloy na nagsisilbing plataporma ng advokasya kung saan ang musika ay nagiging tulay upang makatulong, magbigay pag-asa at magbuklod ng komunidad. Isang celebration Dagdag kaalaman po. Napansin nyo ba na tuwing Enero, madalas yung mga linyahan na ganito? Magbabago na ako this year, magpapapayat na ako ngayong taon, o kaya may gagawin akong ganito ngayong taon. Hindi nyo ba napansin bakit laging Enero natin nababanggit ang mga bagay na yan? Ayon sa psychology, may tinatawag na fresh start effect. Kapag may malinaw na bagong simula, bagong taon, bagong buwan, bagong edad, mas madali sa utak nating isipin na pwede tayong mag-reset. Para sa utak, ang Enero ay parang control, alt, delete ng buhay. Pagkatapos ng Disyembre, pagod, gastos, puyat at maraming realizations, biglang napapaisip ang tao. Ganito ba talagang gusto kong buhay? Hanggang kailan ako ganito? Ayon sa behavioral science, ang emotional exhaustion at self-reflection ay malakas na trigger ng desire for change. May isa pang dahilan, mahilig ang utak sa simbolismo. Kahit pareho lang ang January 1 at December 31, binibigyan natin ng meaning ang Enero. Bagong kalendaryo, bagong planner, bagong goals. At kapag may simbolo ng bago, mas mataas ang motivation chemicals sa utak. Yan ang dopamine. Pero heto ang totoo, maraming life changes sa Enero ang hindi tumatagal. Bakit? Dahil malaki agad ang target. Biglang 5 AM ang gising, biglang no sugar, no rice, biglang bagong pagkatao.
Hindi kayang sabayan ng utak ang biglang pagbabago. Sabi ng research, small, boring, consistent changes ang tunay na nagpapalit ng buhay. Hindi dramatic, hindi viral, pero tumatagal. Kaya kung ngayong Enero ay naramdaman mo na parang gusto mong magkaroon ng pagbabago sa buhay mo, hindi ka OA, normal yan at hindi lang ikaw ang nakakaramdam niyan. Pero ang tanong, nakahanda ka ba magbago kahit walang nanonood? Yan ang tunay na pagbabago, ang magpatuloy sa ating mga gustong baguhin sa ating mga sarili. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. So nating June na makiramay no doon sa ating kasamahan dito sa industriya, yung photojournalist po na nagko-cover sa translasyon na pumanaw kanina. Kasi may nararamdaman pala talaga ng una pa, pero dahil doon sa tawag ng tungkulin, ganun talaga ang mga journalist oo. Yung mga photojournalist talagang ano yan. Kasi ganun talaga, kasama na sa ano kasi nila yan. Kahit na masama pakiramdam, yun talaga yung naipasa kasi yung ganyang yung ganyang pananaw sa hanap buhay natin o sa industriya natin, talagang kahit may sakit, kumbaga walang holiday. Oo, walang excuse, parang ganun yan. Talagang yun talaga ang ano. Pero tayo po'y nakikiramay sa pamilya po ng yumaong photojournalist nating kasamahan. Yan, ito naman yung What ni Mon. Yung pagbabago tuwing Enero. Oo. Kasi nga naman, bagong buwan, sabi nga na bagong taon, puro may mga bago. May bago ka dapat pananaw. Pero minsan nga, pag malaki talaga yung goal mo, malaking parang hindi talaga nakukuha overnight. Yes, oo. At unti-unti, kahit pa paano, may yung onting pagbabago. Oo. Consistency kasi talaga yun. Kailangan masana yung katawan mo, ika nga dun sa mga small steps na yun na halos hindi mo nararamdaman. Kasi magugulat ka na lang pag nag-look back ka yung mga small steps na yun, pag pinagsama-sama mo, ang layo na pala nung narating. Ako nga, November pala, nagpaplano na akong bumalik sa mag-exercise. Nasaan ka ng stage Walang natupad na yun? Walang natupad Kaya Start pa lang naman ng Enero. Kaya pati sa panaginip, may rayuma panaginip ko Sakit pag manarayuma ka. Kasi kulang nga sa physical activities, tapos siyempre yung sa kinakain din, di ba? Yung mga wishes mo, parang hindi na nagkakatotoo Sa mga, basta yun. Pero good luck po sa mga may New Year's resolution ngayon 2026. Teka lang, may nakalimutan akong batiin kahapon. Kasi si Jojo, yung ating cameraman dito. Kasi yung asawa niya, kaibigan din natin, na-promote naging teacher 3 na. Ba? Ano kaya salary grade ng teacher 3 ngayon? Nakalimutan ko lang kahapon. Congratulations kay Shine. Kay Shine. Ano ba papilitan ni Jojo? Unayan. Yan, Shine Unayan. Masipag yun Katulong yan ni Jojo. Sige, ito na po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Friday. Happy weekend na po. Salamat po. Shout out sa ating pong mga kausi na sina Elfred Espraguera, Melody Fernandez at Melody Fernandez Alcazar at Marisa Moscoso. Gayon din kay Nemer Bolandres, Leonilo Kinisio at Cristina Morales. Samantala mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo dais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng mga awit, 119 at 147 na nagsasabi, Ako'y nagpauna sa bukang liwayway ng umaga at dumaing ako. Ako'y umasa sa iyong mga salita. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi.
Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.